Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Sa gyapon ninyo upod ang inyo alagad, Janelle Baclay. Kumusta ang inyo sininga adlaw? Kumusta ang inyo sininga bugtaw? Dasig na lang dasig lang sang tiyempo ari nakita sa ika-22 nga adlaw sa bulan sang Mayo. Isa na lang kasi mana, Hunyo na. Sa mga estudyante kag mga kabataan, kumusta ang inyo bakasyon da? I-enjoy na lang gid ang inyo sininga nabilin nga inadlaw kay after sa pila ka semana, balik naman kamo sa klase. Kag ang Department of Education balanaton may ara ina sang paghiwaton nga Brigada Eskwela sa diin ang aton nga mga ginikanan mga manunudlo, nagahugpong agud ipreparar ang aton sini nga mga classrooms, tinluan ang mga bulutuan para nga pagklase sa unyo ready na bla. Sa aton sini nga mga kauturan dako gid nga bagay ang pagtupa sa ulan. Nagulan na sa inyo area? Kagabi diri sa amon sa Pavia daw na kibot gani kita kay daw kakusog man sang sang tupa sang ulan sa atop. Higugma kung tagi. Saka marasmas man kita kag nabatyagan nato ng pagulan pero hindi kita makalawig. Pero sa iban nga mga banwa sa probinsya batita ko daw mamunog ulan ay lotak-lotak gani ang iban. Nalutakan ang ila sini mga dalanon nga sang una daw tama gid ka dry bala. Kabay pa magpadayon kay kinahanglanon gid na sang aton sini nga mga mangunguma, sang aton sini nga mga manog tanom na masugod na sila sang tanom pero ti daw malamala gid ang mga irigasyon nga iban. Ang mga rain-fed lang ang mga talamnan, tigasalig niya sa ulan. Tani magsigi-sige Sa pihak nga bahin ang forecast ang pag-asa sa heat index kaya mo ning ginabantayan naton. Subong nga adlaw, hindi kita magsiling kay nag-ulan kagabi, okay nang aton mga outdoor activities. Kay nagapabilin sa danger level ang kataason, kapaangon sang tiyempo subong nga adlaw, May 22, 2026 sa forecast sang pag-asa sa Dumangas, bago parang Lapaw, 44 degrees Celsius. Kapon ganito, 42 lang to. Dumangas, Iloilo, 44 degrees Celsius. Tikon, ara ka sa open field, matyagan mo gidni. Sa Iloilo City, ara sa 43 degrees Celsius ang kainiton, kapangon sa aton siniya nga panahon. Gani sa mga kauturan nga may outdoor activities, mga maligo o swimming sa mga beach, pang lotion ka mo, delikado na sa panit kon sige gid ang ang exposure sang imo sini nga panit. Delikado sa imo sini nga panit kay kaayong lawas. Once nga 42 to 51 degrees Celsius ba consider ina nga yara sa danger level.
Ti ang aton nga Department of Health, mga eksperto ta, mga doktor nag-remind gid hindi kamo magpatama sa expose sa haring adlaw. Mayo lang kayo maggurugalom sa nagdigad gabi nagpuro pangilat, ti kagabi nagdupa gid ang ulan. Kabay pa nga magsigi-sigi ini sa pihak sang anunsyo nga timayara kita sang Super El Nino nga ginapaabot. Sa Ang Department of Agriculture subong advance gid ang ila sini nga pagpanghanda sa sining posible nga atubangon sa aton siniya nga agriculture sector ang Super El Nino. sa imo pang lakat matakuga mudlat sa imo ka Krisis sa tubig importante gid na. Isa gina sa mga luyag, tagaan, prioridad sa aton siniya nga mga LGU especially kung parehos ka diri sa Iloilo City nga once maistoryahan ganing water crisis, gina-imagine mo na dayon ang senaryo nga ang aton mga pumuluyo especially sa mga barangay nga hindi bala masaturate sang tubo sang supply sang tubig ila lugar buti pila balde amo na ya ang daw komuna nga nagakatabo diri sa aton kag bisan pa ang Metro Pacific Iloilo Water nagapanghanda na sini pagi sa pag sang ila sini nga mga water tanker nga magalibot magasag-ob sang tubig para nga madulong sa aton sini nga mga pumuluyo. Seryoso ang aton sini nga LGU si Mayor Raisa Treñas sa sini nga concern sa aton sini nga mga pumuluyong Ilonggo kun El Nino ang paga-istoryahan. Natulo ang laway Kay man si Mayor Treñas, Mayor Raisa Treñas ginpatawag ang Metro Pacific Iloilo Water, ang aton sini nga mga pila ka mga opisyal sang lokal nga panguluhan para nga handaan hindi istoryahan ang mga contingency, ang mga alternatibo nga mga pamaagi, pananglit nga magsigi-sigi ang El Nino, ang dry season, ang kakulang sang tubig, ang posibilidad sang krisis nga mahimo at tubangon sang syudad sang Iloilo. Gina-review ina ang status sang water supply kay syempre manog subong manog bukas klase ang aton sini nga mga establishmento, mga hotels naton ara sa accommodation, kinahanglan ginay ang tubig. Basic na yang tubig. Once tubig gani magkulang sa imo, apektado tanan mo nga mga walay nga operasyon. ay inday Ipabati bala naton ang porsyon no sa pakigsapol ni Mayor Raisa Treñas kaupod sa Metro Pacific Iloilo Water sa pila ka mga opisyal sang syudad sang Iloilo, MIWD para nga mahandaan ang ining posibilidad sang pag-atubangon naton nga krisis sa tubig kung magsigi-sigi pa ang tig-ilinit. Si Mayor Raisa Treñas kaupod sa pila ka opisyal sang city government kag Metro Pacific Iloilo Water. One number. You see David and his team. That's just for domestic. So additional 30%, that's our calculation for commercial. We need 130 ml. Is every quarter for the updating natin sa status natin. But for the next quarter, if we can add all the Iloilo City, especially with the El Nino, it may be even updated June, July. And if we see beyond the picture na, oh, this is what we're doing, we see beyond the lives na we touch, if we have water, we tend to do more than we are expecting. You see David and his team will take into account ang mga lives na naka-affected because we don't have. It's not na gusto namin to find fault. But that's the reality. So I thank MPLW and MIWD for this meeting. And also our target by 2028. At least, no? Ilang target yung commitment yung 80% may water na. 90% may water na here in We need Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kaupod sa mga opisyal sang MPIW, MIWD. Kasunod sa sining pag-inistoryahan ay
kagin pa siguro sang MPIW nga by 2028 kaya nasa 90% nga mangin bastante ang water supply sa Iloilo City. Basta ano na gani, basta tig-ilinit, may El Nino, dry season, daw gakawhat-kawhat na ang sitwasyon sa Iloilo City, especially sa mga establishments nga kinahanglan gid ang tubig. Pasalamat kita kay ang long-term nga solusyon para nga ma-address ang krisis sa tubig sa Iloilo City. Ara na continuous ang pagtrabaho, konstruksyon sa aton nga Halaor Dam project, Halaor Mega Dam project nga ti wala na yasang problema, okay na ang pasilidad. Si Tuto Gato Ang ginaobra na lang subong ang mga highline canal nga alagyan sang tubig halin sa dam, kagamoy ni maga-distribute sang tubig sa aton sini nga mga irigasyon. Muyuhong nga Kag dira man na kuhaon ang supply sang tubig nga kinahanglanon sa aton sini nga syudad. Hindi kita pag-uhawon. Amo na ang pagtinguha sa aton sini nga gobyerno. hahay. Sa imo Pila na niya dugay na niya nga programa ang Halaor Mega Dam ni ti pila na ka administrasyon na nag-agi ang manami sini kay ti continuous may ano bla ang dugan ang pagsuporta ara gid patience kinahanglan naton for the meantime nga nagahulat kita sang bugana nga pag-ilig pagragasa sang tubig halin sa Halaor Mega Dam. Ang mga alternate options, mga contingency sang aton nga LGU. Kag part man kita sina nga dapat makinot kita, hindi nga pagusto mo lang kita kag day pinakulang na kita gani uyangan tapang tubig. Di bla? So dapat itudlo nato ni sa aton sini mga miyembro sang panimalay, ang aton kinilisan sa aton sini nga tinigang, pwede naton ina mapamunyag. Ang hinugasan sa aton sini nga pinggan, pwede na naton matipon kag maula sa aton sini nga mga tanom, mga garden naton. Pati linabhan mo gani da, no? Pinugaan sang linabhan mo, pwede na. Tanan nga pamaagi, agud makakinot, makarecycle, himuon naton, kay makabulig gid kita sa aton siniya nga pagtipig. Sa aton siniya nga kinahanglanon nga tubig. Hindi lang tanan-tanan, salig tada. basta wala lang sang Salig naton sa kung sinong sukto naton dira. Kag sa part man sa aton sini nga lokal nga panguluhan, ang pagsinapol, ang meeting, ang consultation is very important sa tanan nga sektor. Part sang MPIW, MIWD, Iloilo City Government, kag ang mga representation man sang mga nagkalain-lain nga organization, very important. Mga barangay officials naton, ipalabot ang status ng tubig dira sa inyo. Anong mga status sa mga tubo dira, no? Para nga ma-address ini, mabuligan ini para sa long-term solution nga aton ginapananaw. Kag pangamuyo kita nga mag-ulan. Mag-ulan sang grasya, mag-ulan sang tubig, mag-ulan sang proyekto para sa tao sa pumuluyo. Amo na yang nami nga ulan, no? Hindi lang concentrated sa tubig lang aton kinahanglanon, kundi grasyahan kita sa aton sinipadayon nga pagpangamuyo. Nami kita maburbunyagan aton nga mga tanom. At least ang aton nga mga mangunguma, ang mga bulantero, tamay source man ay makakuha sila sang mga produkto halin sa kaumhan, halimbawa utan. Grabe ko na pagtaas subong sang utan mo. imuyuhong Kay tungod sa dry season, El Nino, drought, apektado ang pagpanguma. Pisan dahon kamote, dahon ka mga dahon-dahon dira nga mga utanon, nagsaka sa merkado tungod sang dry season. Pero kung tingulan gani, nakitaan mo na tambok-tambok ng ang dahon sang kamote, nga ginapapanaog halin sa kabukiran. Mga bulantero, tanami subong kay ang mga bulantero tanga mga issues na nagligad daw na settle na no. Amo na siling tanga paagi sa consultation, inistoryahanay, pagkontrol sang mga emosyon, pagpamatiay, dapat mangin bukas ang dalunggan sang both parties. Matakaw kag mapangitaan gid sang pamaagi sang solusyon ang mga problema sang aton sini nga mga sektor sa bahin sang agrikultura. Ti sa part sang aton sini nga agrikultura, dako gid nga bagay ang water supply kag ang direkta nga epekto sang dry season sa aton sini nga mga utanon kag mga ginabaligya, prutas, utan.
O nagabaligya ka milon kag sandiya, baw chamba mo gid ang sini nga mga dry season kay kanami isang ilang nga produkto. Masiling ta nga mahal-mahal ang presyo sa part sa mga konsumidor, pero ti hangpon taman ang mga mangunguma naton bla. Kung ano man ka mahal sang ila sini nga pagbakal sang kinahanglanon nila, no? Ang mga abono, mga kinahanglanon sa ila sini nga talam na nagsalaka. Siyempre ang direct impact sini sa aton sini nga mga produkto may araman sang pagsaka. Give and take lang kita, no? Mahangpa naton ang pagbako sa mga mangunguma sa part sa mga customer nga nagabakal sila utan, prutas, dako na nga bagay, no? Kay ti directly ang income mahatag sa ila. Gamiton man na nila ibakal bugas kag inog pa-enroll sa ila sini nga mga kabataan. Ang pamangkot da subong mga kabataan nga kaon pa sang sang utan do gamay na lang aw. Do gamay na lang sang mga kabataan bala subong nagakaon sang mga utanon, prutas. Mahilig na sa sa fast food. Isa na sa dapat nga itudlo man nato sa aton sini nga mga kabataan. So kabay pa nga magaganhagan na kag mahandaan naton ining Super El Nino, krisis sa tubig. Nga posible naton pag-atubangon kag pasalamat kita nga nag-ulan. Magbukas ang Halaor Dam Mega Project. Ang Halaor Mega Dam Project magbukas kag maging 100% ang iyang operation. Sobra pa na sa ulan nga aton ginapangamuyo. Amo nang mga good news balantayan nga mga major projects sa Western Visayas naging paninguhaan sang aton sini nga mga officials. Diri sa Western Visayas importante binuligay, naka-align ang mga proyekto masiguro nga sustainable kay magtupa sa aton sini nga mga pumuluyo from national government down to local government naton. Amo nang gusto naton makita kapag exercise ang aton sini nga mga elected officials ang aton sini nga government nga ang tinutuyo kausa sa tawo nagapanguna nga mga kinahanglanon sang pumuluyo among aton nga unahon. Tubig ya importante na nga kinahanglanon sang aton sini nga mga pumuluyo. Hindi na pwede nga pabayaan ta na, no? Kag kita naton ang pagpanikasog kapisan sa aton nga mga lokal nga officials nga ma-address ini, maistoryahan ini, matagaan sang long-term solution. Palakpak kita sa aton sini nga mga officials sang gobyerno nga naga-obra, nagapangita pamaagi. Wala nagapaluyo-luyo bla. Insigida action dayon. Iti tubig na ya. Very vital ina sa aton sini pamuluyo, wala tubig, wala hangin. Delikado aton sini nga pagpangabuhi. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:54 sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Damo pa kita sa mga ipalayag ng mga balita kag impormasyon pero wala na kita sang tiyempo, ginakulabos na kita sang oras diri sa aton sini nga programa. Ang iban nga mga balita, chika nyo lang na sa Facebook ta. Radyo Pilipinas Iloilo. I-post nato na da ang mga update sa aton sini nga mga balita. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad sa aton mga FB live viewers. Salamat gid sa inyo siniya nga pag-upod diri sa aton siniya nga programa. Sa kinaantan ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo